Sa isang simpleng tahanan sa probinsya, may inang lumalaban sa gitna ng dusa. Kaya kahit ang kapalit ay luha at pangungulila, nilisan niya ang sariling bayan patungong ibang bansa. Hindi para magsaya o gumala, kundi upang magsilbi at mag-aruga ng mga supling na hindi sa kanya. Samantala ang kanyang sariling mga anak ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola. Nananabik, lumuluha sa pangungulila at patuloy naghihintay sa pagbabalik ng yakap ng kanilang ina. Si Ana ay isang inang dakila. Pagmamahal sa mga anak ang laging panata. Ngunit siya'y laging nag-aalala sa kita ng asawa na di kasya. Kulang pa sa gatas, bigas at bayarin. Di sapat kahit sa pagkain. Pangarap para sa mga anak. Iniisip kung paano aabutin kung ang hanap buhay ay laging bitin. Kaya kahit ang kapalit ay luha at pangungulila, pinili ni Ana mangibang bansa, makipagsapalaran sa ibang kultura. Bit-bit hindi lamang ang malita, kundi ang pag-asa. Pag-asang maiahon sa kahirapan ang pamilya. Sa araw ng kanyang alis, siya'y tahimik na lumapit sa kanyang dalawang anak na nasa tabi. Umiiyak, "Mama, huwag kang umalis. Dito ka na lang lagi." Lumuhod sa harap ng dalawang anak at niyakap. Pilit niyang huwag umiyak, ngunit humigpit ang yakap ng kanyang mga anak habang umiiyak. Kaya ang kanyang mga luha tuluyan ng pumatak. Hinaplos ni Ana ang kanilang mukha. Pinahiran ang mga luha habang nagsasalita. "Mga anak, si mama'y aalis pansamantala upang magtrabaho sa ibang bansa." Matapos yakapin ang dalawa, lumapit si Ana sa kanyang asawa. Niyakap, tahimik, walang salita. Halatang pilit itinatago ang pagluha. Habang papalayo si Ana sa kanilang tahanan, ang bawat hakbang ay sugat sa kanyang kalooban. Ngunit sa puso niya'y malinaw ang dahilan. Para sa kinabukasan, kailangan kong lumaban. Habang umaandar ang sasakyang papalayo, nakatingin si Ana sa bintana ng sasakyan. Habang unti-unting lumalayo ang imahe ng kanyang tahanan. Ngunit ang nasa isip niya ay hindi ang papalayong bahay, kundi ang mukha ng kanyang asawa, mukha ng kanyang mga anak na naiwan sa bakuran. Umiiyak, sumisigaw, "Mama, wag mo kaming iwanan." Sa kabila ng lungkot at bigat ng damdamin, sa pamilyang pansamantalang iniwan, sumakay siya ng eroplano patungong gitnang silangan. Dala ang dasal, lakas at matibay na paninindigan. Nakataya ang kanyang buhay at kalusugan. Kahit anong panganib, sinusuong niya, maiahon lang ang pamilya sa kahirapan. Si Ana araw-araw gigising ng maaga, naglalaba ng maruruming damit na hindi sa kanya, at gumaganap lahat ng gawaing bahay para sa pamilyang panyaga. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, habang nakahiga sa kanyang maliit na espasyo, tanging ang mga yakap ng kanyang dalawang anak at mga halakhak ang laging hinahanap-hanap nito. Kaya ang bawat paghinga ni Ana ay puno ng pangungulila. Ang kanyang kama ay nagiging dagat ng luha. At ang tanging tunay na pampawi sa kanyang pangungulila ay ang yakap ng kanyang mga anak. Isang yakap na sa ngayon ay nananatili lamang sa kanyang alaala. At tulad ni Ana, libo-libong Pilipino sa ibang bansa ay nakikipagsapalaran. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Nagtitiis sila sa hirap at pagod, sa init o lamig, sa pangungutya o pagmamalupit ng iilan. Nagtitiis sila dahil alam nila ito lang ang paraan para makaahon sa kahirapan. Alam kong hindi madaling umalis patungong ibang bansa. Hindi madaling iwan ang pamilyang sanay kang lagi silang kasama. Ngunit alalahanin mo, ikaw ang naging sandigan nila. Ikaw ang bayanin ng iyong pamilya. Kaya't kahit masakit, kahit pa mahirap, wala kang magagawa. Kaya kapit lang kabayan, tatagan mo pa ang iyong kalooban. Huwag kang panghihinaan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong kalungkutan. Oo, alam namin ang sakripisyo mo
Alam namin ang bawat pagod mo. Alam namin ang bawat gabing umiiyak ka sa maliit mong kwarto. Ngunit sino pa ba ang magsasakripisyo kung hindi tayo? Sino pa ba ang magbibigay ng pag-asa sa ating pamilya kung hindi tayo? Kaya bago mo pa itanong sa iyong sarili kung kaya ko pa to, isipin mo sana na ang bawat patak ng iyong luha, ang bawat butil ng iyong pawis ay ginto o kayamanan ng iyong pamilyang umaasa sa iyo. Laban lang, kapit lang kabayan. Maaring mabigat ngayon ang iyong kalooban, pero huwag mo sanang kalimutan na mas mabigat ang pangarap na pinili mong ipaglaban. Kaya tahan na kabayan, darating ang araw makakapiling mo rin ang iyong pamilya. Darating ang araw muli mong mararamdaman ang yakap at mga halik nila, dahil ang iyong lungkot at pangungulila ay hindi panghabang buhay kundi isang pagsubok na pansamantala. At huwag kang bibitaw sa pag-asa dahil sa bawat pagod at patak ng iyong luha, sa mga gabing hindi mo kapiling ang iyong pamilya, may pag-asang dahan-dahang nililikha. Kaya sa lahat ng mga OFW na patuloy nakikipagsapalaran, ang inyong laban ay hindi ordinaryong laban. Ito ay kwento ng katatagan, kwento ng tunay na kabayanihan, at higit sa lahat, ito ay laban ng pagmamahal. Pagmamahal sa inyong pamilya na nais ninyong bigyan ng mas magandang kinabukasan. At lagi ninyong tandaan, huwag ninyong kalimutang ipagdasal ang inyong mga sarili. Kahit pa kayo ang lakas ng buong pamilya, kahit pa kayo ang pinakamatatag sa paningin ng iba, dahil may mga araw o gabing manghihina ka. Kaya hayaan mong ang dasal ang maging iyong sandata, pagkat ang Diyos kailan may di mawawala. Sa bayang dayuhan, siya ang lagi ninyong kasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat sa mga sakripisyo ninyong walang kapantay, at sana dumating na rin ang araw na makauwi na kayo, na dala ninyo ang tagumpay. Magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.